Hi guys! Welcome back to my channel. So today, nandito tayo ngayon sa outside world dahil kailangan kong lumabas dahil na-ansya na ako sa house. But anyway, nag-coffee lang ako here sa Unknown Cafe. Malapit lang to sa amin. So ayan. And nakita namin dito si Vian tsaka si Chino. Sa tapat kasi nitong kapihan is pickleball court. So nag-pickleball ata sila and bumili sila dito ng coffee kanina. So ayun, share ko lang naman. Today, madami tayong realization in life. Nasa point na ako ng buhay ko ngayon na ayoko nang magdagdag ng tao sa buhay ko. Like, mapa-friends man yan, or relationship, or kung ano man yan. Kasi, madami ng beses ako na betrayed. Like, of course, iniisip ko din minsan if may fault din ba talaga ako or baka may nagawa din ako. Pero pag iniisip ko kasi, parang I don't deserve that kind of people in my life. Kaya din siguro inaalis ni Lord yun sa buhay ko. Kasi unang betrayal ko is from my friends also. Na nagulat ako na binabackstab pala nila ako and pinagtutulungan nila ako. Then nagulat ako, pinost nila ako sa FB na pinaparinggan nila ako. Tapos, next naman is friends din to na bigla kong kinat off dahil actually di ko din alam yung reason pero nagulat ako na sinisiraan niya din ako dun sa isang mutual friend din namin. Tapos sinabi sa akin na ganyan nga, knowing na super close din namin nun. Tapos parang nagkikwento din siya ng mga problem niya and same as to me na ganun din sa kanya. Tapos nagulat ako na may ganun siyang eksena. Tapos eto namang last, eto nakwento ko tong last sa live ko. So, ayun, sa mga nakanood ng live ko, alam niyo na yung tinutukoy ko. Kaya minsan, sabi ko talaga, ayoko na magdagdag ng tao sa live ko kasi parang everyone is betraying me. So, sobrang taas na ng trust issue ko ngayon sa mga nakakasama ko or sa mga ano. Kaya sabi ko, ayoko na magdagdag ng tao sa buhay ko kasi parang paulit-ulit lang yung ending. Magiging friends kami, tapos ang ending, hindi magiging goods for some reason. Like, I don't know what's the reason. And hindi ko naman sinasabi na sobrang bait ko. Pero, syempre, nagre-reflect din ako sa sarili ko if meron talaga akong nagawang mali. Pero, well, ganun talaga daw talaga ang life. You're not growing if you're not losing friends. So, may mga seasonal friend lang talaga. At biglang lumakas yung kanta. So, ayun lang naman. Kaya, never again na magdadagdag ng tao sa buhay ko. Okay na ako sa mga people na meron ako ngayon. And if ever man, hopefully, sana wala nang mabawas. Pero if meron mang uling betrayal, and I'll take that as a lesson sa akin. Na kaya ngayon, sobrang taas na din ng build ng wall ko sa mga tao. Kasi nga, parang pare-parehas lang sila lahat. Na after akong gamitin, huyo na sa dulo. Leesche na mga oat na yan. So, yun lang. Share ko lang. Hi guys, I'm Darla. Hindi ba ganon? Ganito lang ito, miss. Okay. Hi guys! Welcome to my channel. Ano ba yan? Bakit mag-ring like? Maliwanag pa. Ayan. So we're to talk about the trial. So today, we're gonna talk about Spanyan relationship and sa mga taong mahal natin. Yung May! Oo, Dapat kasi kalma. mag-ring light na! Ayan na, go. Akin na yun. Kapit Ano? Kasi kapiso. Bakla po ako. Bakang sasalita ka na, pinagpapawisan na ako. Napatayoin mo pa ako. Nandiyan ka eh. Yung Hindi ko pagpalit know. ka eh. Betrayal! For me, betrayal is knowing na, for example, you and me. Alam mo, gusto ko ng seryosong podcast. Pakin na naman kasi na eh. Gusto ko yung parang conversation na lang. Alam lang na makita yung what is betrayal? Ano ba yun? Ano nakakatawa dun?
Hi guys, right now we're here at the coffee shop alone and I'm eating spicy Korean chicken. And andito ako ngayon sa kapihan and parang lahat sila dito is mayroon silang kasama, family, friends, and ako lang atang alone dito pero dead ma. As long as I'm enjoying my me time, I'm okay. Dead ma sa basher, charis, binash din eh. Pero I mean, gusto ko lang sabihin din na huwag tayong matakot mag-isa kasi at the end of the day, we only have ourselves and at least hindi tayo nakadepende sa iba. And hindi naman masama maging mag-isa. Para nakapag-isip ka din kasi nadidiscover mo sa sarili mo yung mga bagay na hindi mo naiisip pag may kasama kang iba. So, kaya huwag kayong matakot mag-isa. So, naka-live tayo ngayon sa TikTok. So, let's eat. So, last time, pinag-usapan natin doon yung topic about betrayal nga. And actually, gumawa kami ni Nay Darden ng podcast version kasi lang hindi nakakabit yung mic. So, hindi ko siya i-upload kasi ang pangit ng audio. I-reset namin yun. Pero, gusto ko lang din idagdag sa mga sinabi natin last time na bakit kailangan umabot ng mga lalaki or kahit na sinong tao sa cheating. 'Di ba? Like, if ayaw niyo na sa taong yun, tell them, hindi para dumalawa ka. 'Di ba? So, I'm enjoying my me time. Actually, gusto ko talagang lumabas talaga kasama sila mama. Kasi I don't know kasi paano kami aalis. Kasi si mama is senior, so hindi niya naman nakaya ng mahaba-habang lakadan. Actually, gusto kong magdagat kami, ganyan. Pero, I don't know kung paano siya magiging possible. Pero, hopefully, magawa ko siya ng paraan. And then, makapagdagat kami or makalabas man na kami, like kumain sa labas. 'Di ba? Yun naman si mama kasi sobrang hilig nun kumain. Kaya nun kumain kahit saan, ganyan. And hopefully, sa birthday niya, matreat ko siya. Ito yung nag-iisipan ko pa, pero hindi ko muna sasabihin. So, surprise ko na lang kayo. And para din tayo maparang. I'm done eating. And alam nyo guys, gusto ko lang din i-share sa inyo. Alam nyo ba, na-enjoy ko na lang din yung mga gantong date ko, me time date ko, ganyan. Kasi wala lang. Nakakapag-isip-isip ako ng mga bagay-bagay. And kahit pa paano nare-refresh yung utak ko sa mga iniisip ko everyday. Like, hindi man nalata sa itsura ko kasi sobrang ganda ko, charing. Pero, syempre meron naman tayong mga pinagdadaanan bawat isa. And it's also very important na meron tayong coping mechanism para ma-refresh yung utak natin and makapag-isip-isip tayo. So for me, ito yung aking coping mechanism, ang mag-coffee sa labas, mag-isa man ako or meron akong kasama. And kung may kasama man ako, I'm so thankful. And yung mga friends ko din kasi, I understand also na they are also busy because some of them are students and busy sa life, which is ganun din naman ako minsan. So, kaya mahalaga din talaga dapat na we can stand on our own, like hindi tayo nakadepende sa iba. And wala, nakakatuwa lang kasi before, actually kahit before naman pala talaga, kaya ko din naman talagang mag-isa pa kahit nung mas bagets pa ko. I don't know, siguro it's also my personality na hindi ko kailangan ng ibang tao para lang may makasama. Pero before talaga, mas gusto kong nang may kasama. Pero ngayon, meron man o wala, I'm happy as long as I have myself and ayun. And once in a while talaga nalabas ako to take refresh for my mind, ganyan, and mag-coffee kung saan man gusto ko at may bago. So, ayun, kayo ano bang mga coping mechanism niyo pag malungkot kayo or may pinagdadaanan kayo? Comment down below. So, sa akin, eto nga. And or mag-road trip. Kaso ngayon kasi yung mahal ng gas and hindi naman ako nag-aano sa kaibigan ko. Yung kaibigan ko kasi may kotse. Hindi niya din nagagamit kasi nga ang mahal ng gas. Pero before, isa din yun sa coping mechanism ko ang mag-road trip. Dahil isa din yun sa nakakapag-heal sa akin. Kasi wala lang, ikot-ikot lang kayo. Tapos patugtog ng mga kanta. So, ayun.
Tapos na akong kumain and maya-maya uwi na din ako. Dahil actually nga kanina nagkita kami ni Nay Darla. Kaso nga lang nag-vlog kami, hindi ko na ano yung mic. Na-stress ako so hindi ko na ini-upload, i-reshot ko na lang. And it's already 7:52. Diretso na din ako uwi, wala naman akong pupuntahan. So, yun lang, let's go. I'm already at home. It's already magta 10 p.m. na if I'm not mistaken. And actually, I'm sharing this to you also, to everyone, all of you. Everyone na, all of you pa. Kasi also, parang this is my diary of my life. So, I'm taking slowly, day by day. Kasi, actually, I'm not okay as before. Nung mga nakaraan. Dahil din siguro, ang daming nangyari na si William, and may mga personal, mga personal akong pinagdadaanan. Tas yun nga, na-ER pa si William. Pero as much as possible, I always look for the brighter side. Kasi I'm super blessed sa lahat din ng nangyari sa akin lately. I'm super blessed also. Pero ayun nga, syempre di naman natin may iwasan din talagang maka-feel ng sadness out of nowhere. You know what I mean? Yung parang bigla ka na lang masasad pag tinamaan ka. So, ang mahalaga lang din talaga is dapat may mga friends tayong masasabihan at the same time is anong alam natin kung paano natin papagaanin yung sarili natin. And I hope everyone is okay also mentally, lalo na sobrang hirap talaga magkaroon ng peace of mind. And sana prioritize natin lahat yun ngayon na pag feel nyo na disrespect na kayo once ng tao, they can do it again. Kaya get out of that situation right away. So, that's the lesson I've learned sa mga past na nangyari sa akin over 2 years or over a year. So, ayun. Kaya right now, napansin nyo, hindi tayo nakapag-upload ng mga nakaraan kasi hindi natin minamadali. And ako, nag-rest din muna ako for a while. And William is doing good din naman lately. So, that's a good sign. And thank you so much everyone for the prayers and for the support kay William and sa mga nag-alala nung sinugod siya ng ER. Nakakaloka nga ang tawag sa kanya sa TikTok is ER King. Pero sana last na ER niya na yun kasi ang hassle din at the same time and nakaka-stress yung gastos, yung mga biglaan and all. And ayan, thank you so much din sa lahat ng mga mom ko. Alam niyo na po kung sino kayo, si Ma'am si Cecil, si Ma'am si Marna, si Ma'am si Claude, si Ma'am si Rhea, si Ma'am si Lodi, everyone, sa lahat ng mga support. And si Doc Van, lahat guys, thank you so much sa inyo. For supporting me mentally, emotionally, financially, lahat ng pwede nyo masupport na nabigay nyo. Thank you so much mga ma'am ko. I really, really appreciate that. And that's one thing also na nagpo-push sa akin every day kasi alam ko may mga taong naniniwala and sumusuport sa akin na hindi man ganun karamihan pero alam kong gusto nila ako maging better for myself and for my family for our future. Kaya thank you so much guys and I love you all so much. Sana huwag kayong magsawa manood ng vlog ko! So, yun lang guys. Stay safe everyone. Stay hydrated dahil super init din lately. Mahal na mahal ko kayo. I love you all so much.